Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,656-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang lumipad palabas ang 7 kulay na sword formation, nag-iwan ito ng kulay bahagharing liwanag sa likuran nito. Nagdulot ito ng kaguluhan sa Bloody Spectre City. Ano yan? Ano yung 7 kulay na ilaw na yan? Mukhang papunta ito sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Nakakamangha. May isang makapangyarihang nilalang ba na bumibisita sa Bloody Spectre City o ang makapangyarihang nilalang na ito ay kaibigan ng gobernador ng Lord City? Sa ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Bloody Spectre City. Katulad ng mga tao ng Bloody Spectre City, nabahala rin ang mga tao mula sa ari-arian ng gobernador ng lungsod nang makita nila ang 7 kulay na ilaw na lumapag sa patio ng pangunahing bulwagan sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Isang malakas na boses na may bahid ng pag-aalala ang umalangaw-ngaw sa hangin bago pa man makita ang taong nagsalita. Ako si Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa inyo sa pasukan ng Bloody Spectre City. Maaari ko bang itanong ang dahilan ng inyong pagbisita sa lungsod? Maya-maya, isang matangkad na figure ang lumipad ng kasing bilis ng kidlat patungo sa patio ng pangunahing bulwagan sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Natigilan siya nang mapagmasdan niyang mabuti ang 2 lalaki sa kanyang patio. Sa simula, nag-alala si Peggy nang makita niya ang 7 kulay na liwanag na nagmumula sa labas ng lungsod. Alam niyang ang liwanag ay pagmamayari ng isang makapangyarihang nilalang na hindi mas mahina kaysa sa isang dakilang gininto ang celestial. Dahil alam niya ang mga layunin ng pagbisita ng makapangyarihang nilalang, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Gayunpaman, nang makita niya ang 2 lalaki sa kanyang patio, natigilan siya. Kilala niya ang 2 binata na ito. Nang sa wakas ay makabawi siya ng katinoan, tiningnan niya ang 2 nakangiting binata at natatarantang sinabi, "Alvin, Chinyu, ikaw." Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Hindi niya inakala na ang makapangyarihang nilalang na inakala niyang isang dakilang gininto ang celestial ay magiging sina Alvin at Chinyu na umalis sa Bloody Spectre City 2 taon na ang nakalilipas. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tumingin kay Peggy habang sinasabing, "Gobernador ng lungsod, bumalik ako para tuparin ang ating kasunduan." Ang 7 kulay na liwanag sa tabi niya ay naglaho, na nagpapakita ng isang sword formation at ang nakagapos na si Peggy. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating na si Elder Hong, ang pinuno ng mga Golden Serpent Guard at ang pangalawang nakamalakas na tao sa Bloody Spectre City. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Peggy at Elder Hong nang makita ang figure. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Natigilan sila sa pagkabigla. Matagal na rin mula nang huli nilang makita ang matandang lalaki na pinipigilan ng 7 kulay na espada. Dahil hindi nagbago ang anyo ng matandang lalaki, agad nila itong nakilala bilang si Thomas, ang unang iginagalang na elder ng ari-arian ng gobernador ng county sa 9 Spectres County. Gayunpaman, kahit na nasunog na si Thomas, sigurado si Peggy na makikilala pa rin niya si Thomas. Tutal, matagal na niyang hinahangad na patayin si Thomas. Sa kabilang banda, si Thomas, na nakagapos ng 7 kulay na espadang formation, ay tumitig kay Peggy habang umuungal sa galit, "Ang lakas ng loob mo, Peggy. Ang lakas ng loob mong maghanap ng taong maghihiganti sa akin. Kung alam ko lang ito, hindi ko sana pinatawad ang buhay mo dahil sa gobernador ng Lord County noon." Nagsisisi siya. Kung hindi niya hinayaan si Peggy noon, wala sana siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi niya alam na kahit napatay niya si Peggy noon, hindi pa rin niya matatakasan ang kamatayan. Tutal, dahil siya ang nag-udyok kay Alvin, papatayin pa rin siya ni Alvin. Napakalakas ng boses ni Thomas kaya sumakit ang eardrums ni Peggy. Si Peggy na nalilito at iniisip kung nananaginip lang ba, ay natauhan ng marinig ang galit na mga salita ni Thomas. Tumingin siya kay Thomas na nakatitig sa kanya at tumawa ng malakas. "Hindi ako nananaginip. Hindi ito panaginip. Swoosh!" Sa sandaling ito, si Elder Hong na nakatayo sa tabi ni Peggy ay nakabawi na rin ng kanyang katinoan. Bigla siyang nawala nang makita ang mga taong papalapit sa kanila na may hawak na mga sandata para pigilan silang makalapit.
Tutal, mas makabubuti kung kakaunti ang makakaalam tungkol sa bagay na ito tungkol kay Thomas. Kung kakalat ang mga balita, sino ang mag-aakala na magagalit ito sa gobernador ng county ng 9 Specters City at magdudulot ng kapahamakan kay Peggy? Tumingin si Peggy kay Thomas. Nagpatuloy siya sa pagtawa sandali bago niya sinabi, Thomas, sino ang mag-aakala na magkakaroon ka rin ng ganitong araw? Sigurado akong hindi mo inakalang haantong ka sa ganitong kalagayan. Nanatiling tahimik sina Alvin at Chinyo habang pinapanood ang nangyayari. Ibinahagi ni Alvin kay Chinyo ang kasaysayan sa pagitan nina Peggy at Thomas noong kanilang paglalakbay patungo sa Bloody Specter City. Marami sa mga tanong ni Chinyo ang nasagot nang malaman niya ang nakaraan ni Peggy at ang kasunduan sa pagitan nina Alvin at Peggy. Sa wakas ay nalaman niya kung bakit binigyan ni Peggy si Alvin ng espesyal na pagtrato at pinayagan si Alvin na mag-cultivate sa Tranquil Alcove noon, gayong kahit ang mga commander ng Black Dragon Army at Silverworm Army ay hindi binigyan ng ganitong pagtrato. Nang makita ni Thomas ang malamig na balak pumatay sa mga mata ni Peggy, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam niyang nasa isang mapanganib na sitwasyon siya sa sandaling ito, tinatahak niya ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagbabantang sinabi niya, Peggy, kung maglalakas loob kang patayin ako, tiyak na papatayin ka rin ng gobernador ng Lord County. Nang marinig ang mga salita ni Thomas, biglang tumigil sa pagtawa si Peggy. Tiningnan niya si Thomas nang walang pakialam at sinabing, basta't mapatay kita, hindi mahalaga kung mamatay ako. Mamamatay ako nang walang pagsisisi basta't mapatay kita. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa buhay at kamatayan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Thomas. Napansin niyang hindi nagsisinungaling si Peggy. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang nagbabantang tono ay napalitan ng isang boses na may bahid ng pagmamakaawa. Si City Governor Lanten, ako. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo at sa iyong direktang disipulo noon. Kung handa kang iligtas ang buhay ko, handa akong maglakbay sa buong mundo para maghanap ng isang natatanging disipulo para sa iyo bilang kabayaran. Sa katunayan, papayag ako sa lahat ng iyong mga kahilingan. Dahil sa kamatayan, nawala ang kanyang kayabangan. Hindi siya nagatubiling yumuko at nagmakaawa kay Peggy, isang taong kinamuhian niya noon para sa awa. Maghanap ka ba ng isang natatanging disipulo para mabayaran ako? Tumawa muli si Peggy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang tawa ay puno ng kapitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hangering pumatay habang siya ay nanunuya bago sinabi, sa tingin mo ba ay makakahanap ka ng isang tao, gaano man kahusay, para pumalit sa aking disipulo na itinuring kong anak? Ako. Nagsimulang magsalita si Thomas. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Thomas na tapusin ang kanyang sasabihin, lumingon si Peggy kay Alvin at tinawag, Alvin. Alam ni Alvin ang gusto ni Peggy. Nanlamig ang kanyang mga mata, at sa isang iglap lang, ang kanyang 7 kulay na espadang formation na gumagapos kay Thomas ay mas nagningning pa kaysa dati. Nagbago ang ekspresyon ni Thomas na parang alam niyang nasa pintuan na niya ang kamatayan. Sumigaw siya ng malungkot, hindi. Boom! Sa isang iglap, biglang sumigla ang celestial origin energy ni Thomas habang sinusubukan niyang magpumiglas. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pinsala mula kanina, walang saysay na magpumiglas pa siya. Swoosh! Swoosh! Ang 7 kulay na porma sayo ng espada ay biglang naging milyon-milyong sinag ng espada bago ito lumipad palabas at tumusok sa katawan ni Thomas, na nag-iwan ng madugong butas sa kanyang katawan. Bagamat hindi nasakta ng mga sinag ang mahahalagang organo ni Thomas, siya ay naghihingalo na dahil sa maraming malubhang pinsala. Ngumisi si Peggy bago niya inatake ang naghihingalong si Thomas. Ugong. Umalangaw-ngaw sa ere ang ugong ng sable ni Peggy bago nito kinulit ang buhay ni Thomas. Dahil dito, namatay ang isang Great Overarching Golden Celestial. 2,657. Si Thomas, isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial at ang unang iginagalang na elder ng ari-arian ng gobernador ng county ng 9 Specters County, ay pinatay ni Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Specter City, isa sa mga lungsod na nasa ilalim ng jurisdiction ng 9 Specters County. Kung kakalat ang balita, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa 9 Specters County.
Gayunpaman, dahil sa mabilis na pagtugon ni Elder Hong, tanging sina Peggy, Alvin, at Chinyu lamang ang nakakaalam ng bagay na ito. Matapos patayin ni Peggy si Thomas, may bahid ng tuwa ang makikita sa kanyang mukha. Tumingin siya sa direksyon ng County City of Nine Specters County na may bahid ng pagkahibang sa kanyang mga mata habang bumubulong, Chenner. Nakita mo ba? Sa wakas ay naipaghiganti ka na ng iyong Panginoon. Bigla, may naalala si Alvin. Bagamat ayaw niyang istorbohin si Peggy ngayon, dahil mahalaga ito, tinanong niya, Gobernador ng lungsod, bakit hindi ko naramdaman ang minor floating image celestial talisman noong namatay si Thomas? Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang mga sandali ng pagkamatay ni Thomas na naipadala kay Gio, ang gobernador ng county ng Nine Specters County. Maaaring palayain siya ni Gio dahil sa kanyang halaga at sa martial competition ng 16 na county, ngunit maaaring hindi niya palayain si Peggy. Marahil, maaaring maligtas niya si Peggy kung hihingi siya ng kahinahunan, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap pagkatapos niyang umalis. Tutal, hindi siya maaaring manatili sa Nine Specters County para lang protektahan si Peggy. Natauhan si Peggy nang marinig ang pagmamadali sa tono ni Alvin. Umiling siya at sumagot, wala siyang dalang minor floating image celestial talisman. Huwag kang mag-alala. Wala kang dalang minor floating image celestial talisman. Nalito si Alvin. Bago pa man makasagot si Peggy, si Chinyu na nakakita sa kalituhan sa mukha ni Alvin ay sumagot, Alvin, ang Great Overarching Golden Celestials ay madaling makakaharang sa isang minor floating image celestial talisman. Sa pangkalahatan, ang mga nakakapatay kay Thomas ay mas malakas kaysa sa Great Overarching Golden Celestials. Dahil dito, walang saysay para sa kanya na magdala ng minor floating image celestial talisman. Bagamat hindi ka naging isang Great Overarching Golden Celestial, ang iyong lakas ay kapantay, kung hindi man mas malakas, ng isang Great Overarching Golden Celestial batay sa kung paano mo tinalo at pinigilan si Thomas. Kanina, hindi ba't madali mong naharang ang kanyang Communication Celestial Talisman? Kung magagawa mo iyon, nangangahulugan ito na madali mo ring maharangan ang isang minor floating image celestial talisman. Nakikita ko. Akala ko hindi ko naramdaman ang kanyang minor floating image celestial talisman. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang biglang itinaas ni Peggy ang kanyang kamay at winasak ang bangkay ni Thomas. Ang tanging natitira na lang sa lupa ay ang spatial ring ni Thomas. Itinaas niya muli ang kanyang kamay at gumamit ng isang di nakikitang enerhiya upang dalhin ang spatial ring kay Alvin. Alam ni Alvin na walang saysay ang tumanggi kaya tinanggap niya ito. Bukod pa rito, batay sa karakter ni Peggy, alam niyang hindi itatago ni Peggy ang spatial ring dahil hindi sana posible para kay Peggy na patayin si Thomas kung hindi dahil sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ni Peggy, umupo tayo sa loob. Pagpasok nila sa bulwagan, inalok ni Peggy ang pangunahing upuan kay Alvin. Gayunpaman, pinili ni Alvin na manatili sa ibaba. Samantala, umupo si Chinyu sa tabi ni Alvin. Sa huli, umalis si Peggy sa upuan at umupo sa tapat ni Alvin. Natural lang na hindi siya naglakas loob na magpanggap. Tutal, sa paningin niya, si Alvin ay hindi naiiba sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Higit sa lahat, tinulungan lang siya ni Alvin na maghayganti. Pagkaupo pa lang ni Peggy, isang bugzo ng hangin ang umihip sa pangunahing bulwagan. Lumitaw si Elder Hong, ang pinuno ng mga ginintoang bantay ng ahas, sa likuran ni Peggy. Tahimik siyang nakatayo sa likuran, binabantayan si Peggy. Matagal na tiningnan ni Peggy si Alvin bago niya sinabi, Alvin, talagang ginulat mo ako. Pasensya na sa pagpapahintay sa iyo ng 2 taon. Ngumiti si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naramdaman ni na Peggy, Chinyu, at Elder Hong ang pagkibot ng kanilang mga labi. Ang mga nagawa ni Alvin ay magdudulot ng kaguluhan sa spirit overarching kung sila ay ipapaalam, ngunit para kay Alvin, tila wala silang espesyal. Alvin, kalahating taon na ang nakalipas, labis na nag-aalala sa iyo ang gobernador ng lungsod. Nag-aalala siya na baka mapatay ka ni Thomas bago ka pa lumakas ng sapat. Sino ang mag-aakala na babalik ka na may kasamang malubhang sugatang si Thomas? Higit sa lahat, tinulungan mo ang gobernador ng lungsod na maghayganti para kay Young Master Chen.
Bumantong hininga si Elder Hong habang nakatingin kay Alvin. Pinatay ni Thomas. Naguluhan si Alvin. Sa paliwanag ni Peggy, sa wakas ay nalaman ni Alvin ang tungkol sa mga insidenteng nangyari kalahating taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Alvin, kaya nga alam ni Ferdinand na kakaakyat ko lang sa Spirit Overarching Heaven 2.5 taon na ang nakalilipas. Pumunta nga siya sa Silverworm Army. Gayunpaman, si Thomas ay talagang walang awa. Nilipol niya talaga ang Silverworm Army para lang maiwasan ang pagkalat ng balita tungkol sa akin. Medyo nagulat siya nang malaman niya ang nangyari. Si Thomas ay palaging isang malupit na tao. Mabuti na lang at mas malakas ka kaysa sa kanya. Kung hindi, natatakot akong mapatay ka na niya, sabi ni Peggy. Tumanggaw si Alvin, sumasang-ayon sa sinabi ni Peggy. Elder Hong, bigyan mo kami ng sandali. May kakausapin ako kay Alvin ng pribado, sabi ni Peggy. Bagamat ang mga salita niya ay para kay Elder Hong, nakatingin siya kay Chin Yu na nakaupo sa tabi ni Alvin. Opo, Panginoong Gobernador ng Lungsod, tugon ni Elder Hong bago siya umatras. Panginoong Gobernador ng Lungsod, Alvin, aalis na rin ako, mataktikang sabi ni Chin Yu bago siya umalis din sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, tanging sina Alvin at Peggy na lamang ang natitira sa pangunahing bulwagan. Swoosh! Tumayo si Peggy at naglaho na parang isang balzo ng hangin bago siya lumitaw sa harap ni Alvin. Yumuko siya sa anggulong 70 degree, yumuko kay Alvin. Gobernador ng lungsod, anong ginagawa mo? Tumayo si Alvin, nagulat sa ginawa ni Peggy. Itinuwid ni Peggy ang kanyang likod upang tumingin kay Alvin at same time na sinabi, Alvin, salamat. Gobernador ng lungsod, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Tutal, gumawa tayo ng kasunduan 2 taon na ang nakalilipas. Binigyan mo rin ako ng pinakamahusay na kapaligiran sa paglilinang at mga mapagkukunan sa Bloody Spectre City. Wala tayong utang sa isa't isa. Umiling si Alvin. Alam ko. Pero, mukhang hindi patas para sa iyo ang kasunduan sa isang banda. Umiling din si Peggy. Wala lang yon. Dahil pumayag ako sa kasunduan, ibig sabihin ay nasiyahan ako sa mga kondisyon, sabi ni Alvin. Matigas ang ulong sinabi ni Peggy, kahit na ano pa man, dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo. Isang walang magawang ngiti lamang ang naisagot ni Alvin. Mabuti na lang at alam ko ang lokasyon ng apoy na langit. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano kita mababayaran sa pagtulong mo sa akin na ipaghiganti ang aking mga direktang disipulo. Binanggit ni Peggy ang paksa tungkol sa apoy na langit. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Alvin, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ikinwento sa kanya ni Peggy ang tungkol sa apoy sa langit 2 taon na ang nakalilipas. May posibilidad na ang apoy sa langit ay hindi lamang isang simpleng apoy sa langit. Ibubunyag ko sa iyo ang lokasyon ng apoy na langit. Hindi ko masasabing hindi pa ito natagpuan, ngunit dahil sa nakatagong lokasyon, malamang na walang nakatuklas nito. Sa anumang kaso, dapat mong tandaan ito upang hindi ka mabaigo kung sakaling natagpuan na ang apoy na langit, sabi ni Peggy. Sige. Tumanggaw si Alvin. Nang hindi nagaksaya ng oras, sinabi ni Peggy kay Alvin na ang Celestial Fire ay matatagpuan sa kabilang direksyon ng county seat ng 9 Spectres County. Para makarating sa lugar na iyon, kailangang lampasan ni Alvin ang county city. Sinabi ni Alvin, gobernador ng lungsod, aalis na ako ngayon kung wala nang iba pa. Gusto niyang hanapin ang apoy sa langit sa lalong madaling panahon dahil sa takot na baka may makakita nito bago pa siya. Sige. Tumanggaw si Peggy. Naintindihan niya ang intensyon ni Alvin. Gayunpaman, bago umalis si Alvin, seryoso niyang sinabi, Alvin, kahit hindi ka mas mahina kaysa sa isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi mo makukuha ang Celestial Fire ngayon, maghintay ka hanggang sa maging mas malakas ka bago ka bumalik para kunin ang Celestial Fire. 2,658. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang pagkakaiba ng pakikitungo kay Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City. Binago pa nga ni Peggy ang paraan ng pagtawag niya sa kanya. Alam niyang dahil ito sa lakas nito na hindi mas mahina kaysa sa isang Great Overarching Golden Celestial.
Nang umalis sila sa Bloody Spectre City, si Chinyu, na nakaramdam ng pagmamadali ni Alvin, ay nagtanong ng may kuryosidad, "Alvin, bakit ka nagmamadaling bumalik? Hindi mo ba planong manatili ng ilang araw dahil bihira kang bumalik?" Ang martial competition ng 16 na county na inorganisa ng mansyon ni Haring Qing ay magaganap sa loob ng 1 taon kaya plano kong gumugol ng mas maraming oras sa paglilinang, sagot ni Alvin. Gumawa siya agad ng dahilan dahil wala siyang planong sabihin kay Chinyu ang tungkol sa Celestial Fire. Paligsahan sa paglaban ng 16 na kondado. Bahagyang nagulat si Chinyu. Ngumiti siya ng mapait habang sinasabi, "Makalimutan ko sana iyon kung hindi mo nabanggit. Gayunpaman, sa kasalukuyan mong lakas, sa palagay ko ay walang makakatapat sa iyo. Tutal, ang makalahok ay pawang mga wala pang 100 taong gulang. Lalo na ang 9 Spectres County, natatakot ako na walang sino man sa ilalim ng 100 taong gulang sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ang makakatapat mo." Nasaksihan niya ang lakas ni Alvin. Bagamat hindi pa isang great overarching golden celestial si Alvin, ang lakas ni Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa isang great overarching golden celestial. Makikita ito sa paraan ng madali niyang pagkatalo kay Thomas, isang unang revered elder ng ari-arian ng gobernador ng kondado sa 9 Spectres County, na isang great overarching golden celestial. Bukod pa rito, gamit ang Soul Defense Celestial Weapon ni Alvin, hindi na kailangang matakot si Alvin sa mga atake ng kaluluwa mula sa Great Overarching Golden Celestials. Hindi niya inakalang may sino mang wala pang 100 taong gulang sa kasaysayan ng Spirit Overarching Heaven na nagtataglay ng lakas ng isang Great Overarching Golden Celestial. Gayunpaman, sinabi ni Alvin, walang tiyak. Palaging may mas malakas pa rin kahit gaano ka pa kalakas. Sino ang may kumpiyansang magsasabi na lahat ng kalahok ay mas mahina kaysa sa akin? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natahimik si Chinyu. Bagamat hindi niya inakala na may mas malakas pa kay Alvin sa kompetisyon, hindi rin niya masabi ng sigurado. Nanatili silang tahimik habang naglalakbay pabalik. Nakarating sila sa County City of 9 Spectres County matapos walang kahirap-hirap na mapatay ni Alvin ang dalawang grupo ng mga taong naghahanap ng gulo sa kanila. Pagdating nila sa County City, sinabi ni Alvin, "Chinyu, may kailangan akong asikasuhin para makabalik ka muna sa estate ng County Governor." Hindi niya hinintay ang tugon ni Chinyu bago ito biglang nawala. Alam ni Chinyu na ayaw siyang sumama ni Alvin. Kaya naman, maingat siyang bumalik sa ari-arian ng gobernador ng county at nagtungo sa Latent Dragon Abyss. Naisip niya, sa pagkamatay ni Ferdinand, maaari ko nang angkinan ang kanyang silid na bato bilang akin. Tutal, ang kapaligiran sa paglilinang sa silid na bato ni Ferdinand ay mas nakahihigit kaysa sa kanya. Pangalawa lamang ito sa silid na bato ni Alvin. Habang naglalakbay pabalik si Chinyu sa Latent Dragon Abyss, nagulat siya nang marinig niya ang bulong-bulungang pag-uusap ng 3 gwardya. Nabalitaan kong namatay ang kagalang-galang na Elder Thomas pagkaraan ng pagkamatay ni Ferdinand. Totoo ba ito? Ngunit ang kagalang-galang na Elder Thomas ay isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Ano? Patay na ang kagalang-galang na Elder Thomas. Saan mo ito narinig? Oo, narinig ko iyon mula sa 2 elder sa Inner Estate. Naisip ni Chinyu, natural lang na nalaman ng mga taga-ari ng County Governor ang pagkamatay ni na Thomas at Ferdinand. Hindi ako sigurado tungkol kay Ferdinand, pero ang Soul Pearl ni Thomas ay tiyak na itinatago ng County Governor. Patuloy na nag-uusap ang 3 gwardya habang palayo ng palayo silang naglalakad. Kung namatay na si kagalang-galang na Elder Thomas, hindi ba't nangangahulugan ito na ang mamamatay tao ay isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial? Bukod sa gobernador ng Lord County, walang mas malakas kaysa kay kagalang-galang na Elder Thomas sa 9 Spectres County. Sa palagay ko ang mamamatay tao ay hintagalalawigan natin. Nagtataka talaga ako kung bakit niya pinatay si kagalang-galang na Elder Thomas. Nang marinig ito, napangiti si Chinyu ng mapait. Hindi ba taga 9 Spectres County natin? Kung alam ng mga taong ito na si Alvin ang pumatay kay Thomas, tiyak na magugulat sila ng husto. Sa pangunahing bulwagan ng ari-arian ng gobernador ng county. Si Brendan, ang elder ng Inner Estate ng gobernador ng county, ay tumingin kay Gio, ang gobernador ng county ng 9 Spectres County, na nakaupo sa pangunahing upuan.
Nagtanong siya sa mahinang boses, Lord County Governor, natagpuan mo na ba ang pumatay kay Revered Elder Thomas? Nang marinig ito, ang ilang elder sa inner estate na naroon ay tumingin kay Gio nang may pagtataka. Umiling si Gio na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Hindi. Ang mamamatay tao ay walang dod ang mas malakas kaysa kay kagalang-galang na Elder Thomas. Kung hindi, nakatanggap sana ako ng Communication Celestial Talisman mula kay kagalang-galang na Elder Thomas. Patuloy niyang sinabi, ang tanging sigurado ako ay si kagalang-galang na Thomas ay napatay ilang sandali matapos mapatay si Ferdinand. Malamang na sila ay pinatay ng iisang tao. Ang iba pang mga matatanda sa loob ng establishmento, kabilang si Brendan, ay tumango bilang pagsang-ayon. Naniniwala sila na hindi maaaring nagkataon lamang na namatay si Thomas ilang sandali matapos mamatay ang kanyang inaanak. Ang kanilang mga pagkamatay ay tiyak na magkaugnay. Isang elder mula sa inner estate ang tumingin kay Gio at sinabing, Lord County Governor, hindi ko malaman kung kailan umalis ang kagalang-galang na Elder Thomas sa estate. Gayunpaman, bukod kay Ferdinand, nalaman kong dalawang binata rin ang umalis sa Latent Dragon Abyss at sa estate. Mahinahong tanong ni Gio, sino sila? Sina Alvin at Chinyu, sagot ng elder sa inner estate. Nang marinig ito, natawa si Gio. Nagtanong siya, ano? Sinasabi mo ba na may kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni na Ferdinand at ng kagalang-galang na Elder Thomas? Hindi. Hindi ako sigurado, at pakiramdam ko ay nagkataon lang. Gayunpaman, hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan na mayroong alitan sa pagitan ni na Alvin at Ferdinand, tapat na sagot ng elder sa inner estate. Maaaring kinamumuhian ni Ferdinand si Alvin, ngunit nagpa siya ang kagalang-galang na elder na si Thomas na tulungan si Alvin na lumakas para sa martial competition ng 16 na county. Sa makatuwid, kahit kinamumuhian ni Ferdinand si Alvin, wala siyang magagawa kay Alvin dahil masyadong mahina ito. Kung tungkol kay Chinyu, kahit na taga Bloody Spectre City din siya, wala siyang galit kay Ferdinand. Higit sa lahat, hindi siya sapat na malakas para patayin si Ferdinand, walang pakialam na sabi ni Gio. Bukod dyan, wala na akong ibang lead. Mapait na ngumiti ang elder ng inner estate. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya, at nag-aalangan siyang nagtanong, Lord County Governor, dapat ba nating imbestigahan silang dalawa? Pag-aaksaya lang ng oras ang pag-imbestiga sa kanila. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Umiling si Gio. Natural lang, nagdesisyon siya dahil si Alvin lang ang tanging pag-asa niya para makuha ang pangkaraniwang celestial pill, ang Great Overarching Pill. Ayaw niyang magambala ang cultivation ni Alvin dahil sa bagay na ito. Kung hindi, tiyak na iimbestigahan niya si Alvin kahit na malabong may kinalaman si Alvin sa pagkamatay ni na Thomas at Ferdinand. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin na muntik na siyang maging sospek. Gayunpaman, wala siyang pakialam kahit alam niya. Tutal, alam niyang walang magiging bunga ang imbestigasyon. Dahil nilipol ni Thomas ang hukbong silverworm, tanging sina Peggy, Chinyu, at Elder Hong lamang ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Nagtitiwala siya sa kanila na hindi siya pagtataksilan. Kahit na pagtataksilan nila siya, wala silang konkretong ebidensya na susuporta sa kanilang mga sinabi. Kahit na makumpirma ni Gio na siya ang salarin, sigurado siyang hindi kikilos si Gio laban sa kanya, kahit man lang hanggang sa matapos ang martial competition ng 16 na county. Mga 100,000 milya ang layo, sa kabilang direksyon ng county city of Nine Spectres County. Isang malawak na hanay ng bundok ang makikita sa lugar na ito. Si Alvin ay nakalutang sa kalangitan sa ibabaw ng malawak na hanay ng bundok habang bumubulong sa sarili, kung hindi sinabi sa akin ni Gobernador Lanten ng lungsod ang eksaktong lokasyon ng apoy na langit, kahit alam kong ang apoy na langit ay nasa lugar na ito, gamit ang aking kasalukuyang banal na kamalayan, hindi ko pa rin ito mahahanap pagkatapos ng ilang daang taon. 2,659. Sa mga tagubilin mula sa gobernador ng lungsod, hindi magiging mahirap hanapin ang celestial fire, naisip ni Alvin sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na lokasyon. May bahid ng pananabik din makikita sa kanyang mga mata. Sinunod ni Alvin ang mga direksyon na ibinigay sa kanya ni Peggy, nakarating siya malapit sa paanan ng isang hindi kapansin-pansing bundok.
Lumipad siya sa ere ng ilang sandali bago tuluyang lumapag sa paanan ng bundok sa silangang bahagi. Nandito na. Nandito pa rin ang nakatagong pormasayo na inilatag ni Gobernador Lante ng lungsod. Ibig sabihin, wala pang nakapunta rito simula nang matuklasan niya ang lugar na ito, bulong ni Alvin sa sarili. Habang nakatingin sa masukal na kagubatan malapit sa bundok, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan. Swoosh! Parang isang bugzo ng hangin, si Alvin ay pumasok sa masukal na kagubatan, nang walang harang. Para bang may alam siyang teknik na nagpapahintulot sa kanya na dumaan sa kagubatan ng walang iniiwang bakas. Kasabay nito, ang kanyang figure ay nilamon ng kagubatan, nakatago sa paningin. Sa katunayan, ang kagubatan ay isa lamang ilusyon na nilikha ng formation. Dahil na-deactivate niya ang formation na itinayo ni Peggy, wala siyang nakitang anumang pagtutol pagpasok niya sa kagubatan. Di nagtagal, pumasok si Alvin sa isang kuweba. Ito ay madilim na madilim, at ang lupain ay magaspang at hindi pantay. Ang tubig na amoy mabaho ay naipon sa maraming lubak sa lupa. Whoosh! Swoosh! Pinakilos ni Alvin ang kanyang celestial origin energy bago ito biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila siya ay naging araw nang ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang nakasisilaw na liwanag sa kuweba. Bang! Itinaas ni Alvin ang isang kamay, at ang kanyang celestial origin energy ay sumulpot mula sa kanyang palad, tumama sa isang bahagi ng pader ng kuweba. Isang malakas na dagandong ang umalangaw sa hangin habang gumuho ang pader, na nagpapakita ng isang lagusan na patungo sa isang hindi kilalang destinasyon. Ang pasukan ng lagusan ay parang nakanganga na bibig ng isang higanteng halimaw na parang naghihintay sa kanyang biktima na pumasok sa kanyang bibig. Ayon kay Gobernador Lante ng lungsod, ang tunnel na ito ay patungo sa kailaliman ng lupa. Doon matatagpuan ang apoy na langit. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at pumasok sa tunnel. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay agad na nagliwanag sa madilim na kuweba. Habang tinatahak niya ang tunnel, wala siyang nakitang anumang balakid. Dahil ang apoy na langit ay isang natural na pangyayari at hindi inilagay doon ng mga tao, natural na walang mga pagsubok sa daan. Pagkatapos ng humigit kumulang 30 minuto, sa wakas ay narating niya ang dulo ng tunnel. Nang makakita si Alvin ng kulay abong liwanag, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Nang makita ito, alam niyang narating na niya ang kanyang patutunguhan. Sinabi sa kanya ni Peggy na kulay abo ang apoy sa langit. Napadyak siya sa lupa at dali-daling umalis sa lagusan. Natuklasan niya na dinala siya ng lagusan sa isang napakalaking kuweba. May mga bato at maliliit na bato na lumulutang sa hangin, sinusuportahan ng isang mahiwagang puwersa. Iba-iba ang laki ng mga bato at maliliit na bato. Ang ilan ay kasing liit ng butil ng gas at ang ilan ay kasing laki ng kama. Gayunpaman, ang karamihan ay mga maliliit na bato na kasing liit ng butil ng bigas. Mga lumilipad na bato at maliliit na bato, naisip ni Alvin sa sarili nang makita niya ang mga bato at maliliit na bato sa hangin. Hindi nagtagal at napadpad ang kanyang mga mata sa isang kulay abong apoy na lumulutang sa gitna ng mga bato at maliliit na bato. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa apoy. Ito ang unang beses na nakakita siya ng apoy na may ganitong kulay. Ang kulay abong apoy ay tila parang puso ng kuweba habang umiikot ang mga bato at maliliit na bato sa paligid nito. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Alvin ay parang nakabara ang kanyang kamalayan na parang nahulog siya sa kumunoy. Ang kulay abong apoy ay tila mayroong mahiwagang puwersa ng grabidad na humihila sa kanyang kamalayan, na nagpapahirap sa kanya na makawala. Saka lamang siya bumalik sa kanyang ulirat at nagawang mag-iwas ng tingin ng mabalot ng mahiwagang puwersa mula sa depektibong piraso ng metal ang kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Alvin. Kakaiba talaga ang apoy na langit na ito. Kung hindi dahil sa mahiwagang enerhiya mula sa depektibong piraso ng metal na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa, maaaring hindi niya magawang makawala sa paghila ng kulay abong apoy. Walang sinabi si Gobernador Lante ng lungsod tungkol sa kakayahang makulong ng apoy sa langit ang kamalayan ng isang tao. Naisip ni Alvin sa sarili. Muntik nang makulong ang kanyang kamalayan dahil sa kakulangan niya ng paghahanda.
Hindi niya siguro ito alam. Posible rin na masyadong mahina ang kaluluwa ko. Tutal, ang kaluluwa ko ay sa isang dilaw na araw at gininto ang langit. Mas mahina ito kaysa noong natagpuan ito ni Gobernador Lanten ng lungsod. Nagtiwala siya kay Peggy at hindi niya inakalang sinasadya itong itago ni Peggy sa kanya. Sa katunayan, tama siya. Muntik nang makulong ang kanyang kamalayan kanina dahil masyadong mahina ang kanyang kaluluwa. Patuloy niyang iniisip, batay sa sinabi niya, aatake ang mga bato at maliliit na bato kapag lumapit ako sa apoy na langit. Nangyari na ito sa kanya dati. Hindi niya maiiwas ang atake kaya't nakaalis lamang siya ng walang dala. Pinag-aralan niya ang mga bato at maliliit na bato na tila sistematikong umiikot sa apoy na langit, binabantayan ito. Biglang nanlamig ang mga mata ni Alvin. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pagsipol ng espada habang ginagamit ni Alvin ang lahat ng teknik na kanyang pinagkadalubhasaan. Ginamit pa niya ang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, upang mabuo ang 7 kulay na sword formation. Walang pigil niyang inilabas ang lahat ng kanyang lakas upang makuha ang Celestial Fire. Sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na sword formation, binalot nito si Alvin at dinala siya sa paglipad patungo sa kulay abong Celestial Flame. Bago umalis si Alvin sa Bloody Spectre City, tinanong niya si Peggy tungkol sa paraan ng pagkuha ng Celestial Fire. Binigyan siya ni Peggy ng Memory Celestial Talisman na naglalaman ng paraan ng pagkuha ng Celestial Fire. Para makuha ang Celestial Fire, kailangan itong spulen gamit ang kapangyarihan at makipag-ugnayan dito sa pamamagitan ng banal na kamalayan. Iyon ang paraan para paamuin ito. Tutal, hindi naman ito may kamalayan. Swoosh! Swoosh! Habang mabilis na papalapit si Alvin sa Celestial Flame dala ang kanyang 7 kulay na sword formation, biglang nagulo ang mga umiikot na bato at maliliit na bato. Parang isang bagyong buhangin, lumapit ang mga ito sa kanya. Natakpin ng mga bato at maliliit na bato ang kanyang paningin, at nakaramdam din siya ng enerhiyang lumalapit sa kanya. Hindi ito mas mababa kaysa sa pinakamalakas na atake ni Thomas. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, narinig niya ang tunog ng isang bagay na sumisipol sa hangin. Di nagtagal, nakita niya ang mas maraming bato at maliliit na bato na lumilipad patungo sa kanya sa mas mabilis na parang mga bulalakaw na nahuhulog mula sa kalawakan. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Madilim ang kanyang ekspresyon habang bumubulong, mas malakas pa ito kaysa sa pinakamalakas na atake ni Thomas. 2,660. Boom! Boom! Sa isang kisap mata lamang, ang 7 kulay na espadang formation na dala ni Alvin ay bumangga sa mga malabulatong bato at maliliit na bato. Ang pagtama ay lubhang nakakapangilabot. Bang! Mga alon ng shockwave ang gumulong sa lahat ng direksyon. Tumama ito sa mga dingding ng kuweba, na naging sanhi ng pagyanig. Tila naapektuhan din si Alvin ng reaksyon. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang mga laman loob, at nalasahan niya ang dugo sa likod ng kanyang lalamunan. Nanginig siya ng isang beses bago samuka ng dugo. Ang dugong nagkalat kahit saan ay nagdulot ng isang nakakatakot na tanawin. Naramdaman ni Alvin ang patuloy na pagkirot ng kanyang mga laman loob, at muntik na siyang masuka ng isa pang subo ng dugo nang maramdaman niya ang buong lakas ng mga lumilipad na bato at maliliit na bato na tumutunog patungo sa kanya. Boom! Boom! Isang sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Dahil sa pagtama, ang liwanag mula sa 7 kulay na espadang formation ay humina habang pinuprotektahan nito si Alvin mula sa patuloy na pagsalakay ng mga bato at maliliit na bato. Bang! Bang! Habang humihina ang 7 kulay na pormasayo ng espada, kinailangang pasanin ni Alvin ang bigat ng patuloy na mga pag-atake. Para siyang isang punching bag sa sandaling ito. Patuloy siyang samuka ng dugo habang tumatama sa kanya ang mga impact. Samantala, ang kanyang celestial origin energy ay patuloy na lumalabas sa kanyang katawan upang mapanatili ang 7 kulay na sword formation. Gayunpaman, mabilis na nauubos ang kanyang celestial origin energy. Ang puwersa mula sa mga bato at maliliit na bato ay patuloy na sumisira sa kanyang mga depensa, na siyang nagpahina sa mga ito.
Kung pagbabatayan ang kasalukuyang bilis nito, hindi magtatagal bago nito tuluyang masira ang 7 kulay na sword formation. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Nasugatan na si Alvin mula sa unang bug zone ng pag-atake. Dahil sa walang humpay na pag-atake, lalong lumalala ang kanyang mga pinsala bawat minuto. Nararamdaman niya ang kanyang pagkawala ng malay, at ang huling bahagi lamang ng kanyang kamalayan ang kanyang hawak sa pamamagitan ng kanyang sariling kagustuhan. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang Celestial Origin Energy, gamit ang Elementary Devouring Tactic upang gawing Celestial Origin Energy ang Heaven and Earth Energy. Gayunpaman, ang kanyang bilis ng pagbabagong anyo ay hindi kasing bilis ng pag-ubos ng kanyang Celestial Origin Energy. Mamamatay ba ako rito ngayon? Lumubog sa kawalan ng pag-asa si Alvin sa sandaling ito. Kahit na nailabas na niya ang lahat ng kanyang lakas upang gamitin ang lahat ng mga teknik na kanyang pinagkadalubhasaan at magamit ang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, nabigo pa rin siyang pigilan ang mga atake. Ang lakas ng mga atake ay tila higit pa sa kanyang makakaya. Dapat pala ay nakinig ako kay Gobernador Lante ng lungsod sa halip na maging napakaingat. Noong nandito siya, maingat niyang nilapitan ang Celestial Fire hanggang sa hindi na niya makayanin ang pressure at kinailangan ng sumuko. Isang mapait na ekspresyon ang makikita sa mukha ni Alvin nang maalala niya ang paalala ni Peggy. Pinagsisihan niya ang hindi pagsasapuso sa payo ni Peggy. Tiwala siyang kaya niyang iwasan ang mga atake hanggat ginagamit niya ang lahat ng mga teknik na kanyang pinagkadalubhasaan at inilalabas ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya naging arrogant. Tila babayaran niya ang halaga ng kanyang arrogant habang ang bawat minutong lumilipas ay lumalapit sa kanya ng lumalapit sa kamatayan. Sa puntong ito, alam ni Alvin na ang kulay abong apoy ay hindi ordinaryong apoy na langit. Anong uri ng apoy na langit ito? Kung isa lamang itong sinaunang apoy na langit, dapat ay madali ko itong makuha kahit gaano pa ito kakaiba o bihira. Ako ba? Mamamatay ba talaga ako dahil sa kaiabangan ko? Naisip ni Alvin sa sarili habang nauubos ang natitirang enerhiya ng kanyang Celestial Origin Energy. Nararamdaman niya ang walang kapantay na enerhiya na malapit nang bumagsak sa kanya. Ang enerhiyang iyon ay tila kayang wasakin ang langit at lupa. Bumuhos ang desperasyon at panghihinayang sa kanyang puso habang ikinalulungkot niya ang kanyang kaiabangan. Kung bibigyan pa siya ng isa pa, mag-iingat sana siya tulad ng ginawa ni Peggy noon. Alvin, kahit kasing lakas ka ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial, sana ay hindi ka kikilos ng pabaya. Magpatuloy ng may pag-iingat. Kung hindi mo mababawi ang Celestial Fire, dapat kang maghintay hanggang sa bumuti ang iyong lakas bago bumalik upang kunin ito. Naalala ni Alvin ang mga salita ni Peggy sa kanya. Nakalulungkot na hindi niya ito isinapuso. Akala niya ay madali para sa kanya na mabawi ang Celestial Fire dahil taglay niya ang lakas ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Tutal, nagawa niyang talunin si Thomas, ang unang iginagalang na elder ng ari-arian ng gobernador ng county sa Nine Specters County. Sino ang mag-aakala na mabibigo siya ng ganito kalubha? Boom! Boom! Bumagsak ang mga bato at maliliit na bato kay Alvin nang may malakas na kalabog na siyang ikinabaon sa kanya. Nasira rin ang kanyang mga damit dahil sa pag-atake. Hindi nagtagal at tuluyan na siyang nawala ng malay. Whoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, isang mahiwagang liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Alvin. Tila itinataboy ng liwanag ang nakakatakot na enerhiya, at hindi nagtagal ay unti-unting nawala ang enerhiya. Si Alvin, nahubad at nawalan ng malay, ay dapat sana'y bumagsak sa lupa. Gayunpaman, tila pinipigilan siya ng mahiwagang liwanag. Kakaiba siyang lumulutang sa hangin habang nakapikit. Bahagyang nakatagilid ang kanyang katawan upang harapin ang kulay abong apoy sa langit sa gitna ng kuweba. Whoosh! Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang marahang umihip sa kuweba nang biglang lumitaw ang depektibong piraso ng metal sa ibabaw ng ulo ni Alvin. Katulad ni Alvin, ang piraso ng metal ng detective ay nababalutan din ng mahiwagang liwanag. Malinaw na ang kasalukuyang kalagayan ni Alvin ay may kinalaman sa depektibong piraso ng metal. Kung gising siya, magugulat siya nang makita ito.
Ang depektibong piraso ng metal na ito ang nagprotekta sa kaluluwa ni Alvin simula nang dumating siya sa Spirit Overarching Heaven. Dinala niya ito mula sa makamundong kaharian. Hindi alam ang pinagmulan nito. Ang alam lang niya ay nabuo ito ng dalawang bagay. Isa na rito ang Jade Token na ibinigay sa kanya ni Joshua, ang ikatlong tiyuhin ni Kelly, na nagmula sa Divine Offering Land. Ang isa pang bagay ay isang kakaibang bato na dinala sa kanya ng Jade Token. Natagpuan niya ang kakaibang bato malapit sa kanyang bayan, ang Fresh Breeze Town, sa Cloud Continent. Bigla, isang malakas at masiglang boses ang umalangaw-ngaw sa kuweba mula sa lahat ng direksyon. Ang Chaos Divine Flame. Sino ang mag-aakala na makikilala ko ang isang matandang kaibigan dito? Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses sa hangin, ang mahiwagang liwanag mula sa depektibong piraso ng metal ay nagsimulang sumikat ng mas maliwanag hanggang sa humupa ang boses. Ang malalim na banal na metal. Di nagtagal, isang matandang boses ang umalangaw-ngaw habang ang kulay abong apoy sa gitna ng kuweba ay sumisikat. Isang kulay abong liwanag ang nagliwanag sa kuweba, na nagmukhang malalangit si Alvin. Kung gising si Alvin, malamang ay hindi siya makapagsalita ng mabigla sa eksenang ito. Tila ang depektibong piraso ng metal at ang celestial fire ay nag-uusap. Ang pangalawang anyo ng Profound Divine Metal. Ito ba ang binata na iyong host? Muling nagsalita ang kulay abong apoy, o ang Chaos Divine Flame gaya ng tawag dito ng depektibong piraso ng metal. Nang magsalita siya, muling pumailang lang ang apoy. Opo. Ang depektibong piraso ng metal, na kilala rin bilang malalim na banal na metal, ay sumagot sa mahina at masiglang boses. Katulad ng kanina, nang magsalita ito, lalong lumakas ang liwanag na nakapalibot dito. Patuloy na nakahihikayat na sinabi ng malalim na banal na metal, kung hindi tayo nakapasok sa pangalawang anyo, hindi sana natin nagising ang ating kamalayan at nakapag-usap ng ganito. Kaya, interesado ka bang maglingkod sa aking Panginoon? Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nakahanap ka na ng host bago ka pumasok sa iyong pangalawang anyo. Gayunpaman, malamang na hindi kayang pigilan ng iyong host ang iyong pangalawang anyo at nasunog ito hanggang sa maging abo. Tama. Bumantong hini ang Chaos Divine Flame. Walang ordinaryong celestial ang makakapagpanatili sa aking pangalawang anyo kahit ang iyong hukbo. Hindi ako maaaring magpuyat ng matagal. Kailangan mong magdesisyon sa lalong madaling panahon. Kung handa kang maglingkod sa aking Panginoon, hahayaan kitang manatili sa akin upang pigilin ang iyong enerhiya nang sa gayon ay hindi mo tuluyang masunog ang kanyang katawan, sabi ng Profound Divine Metal na may bahid ng pagmamadali, halatang natatakot na malapit na itong mawala ng malay. 2,661. Nang marinig ang mga salita ng Profound Divine Metal, nanatiling tahimik ang Chaos Divine Flame. Patuloy na sinabi ng Profound Divine Metal, kung hindi ako nagkakamali, hindi mo rin mapapanatili ang iyong kamalayan ng matagal. Plano mo bang manatili rito at maghintay sa paglabas ng iyong susunod na host? Sino ang nakakaalam kung gaano katagal iyon? Bukod dito, masisiguro mo ba na hindi ka masasisipsip ng host ng isa pang Chaos Divine Flame? Kapag nasisipsip ka na, mawawala ka na. Iyon ba ang gusto mo? Patuloy na hinikayat ng Profound Divine Metal ang Chaos Divine Flame. Alam kong mayabang ang Chaos Divine Flames, pero gayon din ang Profound Divine Metals. Kung hindi ako natatakot na masipsip ng hukbo ng ibang Profound Divine Metal, sa tingin mo ba ay hihikayatin kita na maglingkod sa aking Panginoon? Kung maglilingkod tayo sa iisang Panginoon, hindi tayo mag-aalala kahit na makasalubong natin ang hukbo ng isang third form na Profound Divine Metal o Chaos Divine Flame. Bukod dito, nang magkasama ay madali nating masipsip ang iba pang second form na Profound Divine Metals at Chaos Divine Flames. Lamambat ng lamambat ang boses nito habang nagsasalita. Isipin mo. Mawawalan ako ng malay. Sa sandaling namatay ang boses, bahagyang lumabo ang mahiwagang liwanag na nakapalibot sa depektibong piraso ng metal. Pagkatapos, ang depektibong piraso ng metal ay naging isang guhit ng liwanag na sumilay sa loob ng katawan ni Alvin. Kasunod nito, unti-unting nawala rin ang mahiwagang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Humabog.
Sa sandaling mawala ang mahiwagang liwanag, si Alvin na wala pa ring malay ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang kulay abong apoy sa gitna ng kuweba ay ilang beses na bumaantong hininga bago ito bumaantong hininga ng malalim. Aba! May punto ang profound divine metal. Sa sandaling namatay ang matandang boses, ang kulay abong apoy ay tila naging kidlat bago ito pumasok din sa katawan ni Alvin. Sa sandaling ito, si Alvin na walang malay ang tanging nasa kuweba. Naglaho ang mga bato at maliliit na bato nang pumasok ang kulay abong apoy sa katawan ni Alvin. Tahimik at payapa ang kuweba habang tahimik na lumilipas ang oras. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, si Alvin na tila natutulog ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paggalaw. Ma'am! Unti-unting bumalik sa dati si Alvin. Kahit nahihilo pa rin siya, hindi niya mapigilan ang matinding tuwa na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi pa ako patay. Buhay pa ako. Kaya nananaginip ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin habang namumuo ang pagkadismaya sa kanyang puso. Nang magising siya, natuklasan niyang nawala na ang mga bato at maliliit na bato. Higit sa lahat, nawala na rin ang kulay abong celestial flame. Naalala niya na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit nabigo pa rin siyang makuha ang celestial fire bago siya nawala ng malay. Sa oras na iyon, inakala niyang mamamatay na siya. Ngayong nagising na siya, nawala na ang lahat. Anong nangyari? Panaginip lang ba iyon? Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Alvin ng pagyanig sa kanyang katawan, dahilan para tumindig ang kanyang mga balahibo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa kanyang kaluluwa. Ito ay... Natigilan si Alvin nang tignan niya ang loob ng kanyang katawan gamit ang kanyang panloob na paningin. Malinaw niyang nakita ang isang manipis na kulay abong apoy na nakapaloob sa depektibong piraso ng metal sa gilid ng kanyang kaluluwa. Bagamat isa lamang itong maliit na manipis na apoy, ang mapanirang aura nito ay tila nagpapahiwatig na kaya nitong sunugin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pamilyar din ang aura. Ang aura na ito ay kabilang sa kulay abong celestial flame. Napasinghap si Alvin sa tuwa nang matuklasan ito. 100% siyang sigurado na ang maliit na apoy sa depektibong metal sa gilid ng kanyang kaluluwa ay ang celestial fire na balak niyang kunin bago siya nawala ng malay. Walang duda na ang maliit na piraso ng apoy ay ang apoy na langit. Nanaginip ba ako? Namatay ba ako? Kung hindi ako namatay, paano ito nakapasok sa aking katawan? Maraming tanong na walang kasagutan sa isipan ni Alvin. Sa isang tulala, itinaas niya ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay isang hibla na lamang ng buhok ang layo mula sa kanyang mukha, ngunit tila isang mundo ang layo nito kay Alvin. Nanginig ang kanyang kamay habang papalapit ito sa kanyang mukha. Kahit na lumipas ang 10 hininga, hindi pa rin dumampi ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Kung may ibang tao rito, makikita nila ang kanyang kamay na nanginginig ng marahas. Ayos lang kung panaginip lang ito. Kung hindi, ibig sabihin ba talaga nito ay namatay na ako? Sa sandaling ito, kinatatakutan niya ang katotohanan. Sa wakas, naglakas loob si Alvin at kinurot ang pisngi nito ng buong lakas. Hooray! Sigaw niya nang maramdaman ang matinding kirot sa mukha nito. Tumaas ang kilay niya nang makita ang ekspresyon ng kaligayahan sa mukha nito. Buhay ako. Hindi ito panaginip. Nakaligtas ako. Walang salitang makapaglalarawan sa kaligayahang naramdaman niya matapos niyang kumpirmahin na buhay pa siya. Para bang binigyan siya ng panibagong pagkakataon na mabuhay. Umabot ng 15 minuto bago tuluyang kumalma si Alvin. Sigurado akong mamamatay ako bago ako mawala ng malay. Kakaiba na ang apoy na langit ay pumasok na sa katawan ko nang magkamalay ako. Ang enerhiyang nagbabantay sa apoy na langit ay nawala na sa isang punto. Sigurado akong hindi ko nakuha ang apoy na langit bago ako nawala ng malay. Halos hindi ko maitaboy ang atake, lalo na ang makuha ang apoy na langit. Bukod dito, tila ang apoy na langit ay nakapaloob din sa depektibong piraso ng metal. Mahinahon niyang sinuri ang sitwasyon bago naisip na ang depektibong piraso ng metal ang dahilan kung bakit siya buhay at ang apoy na langit ay nasa kanya. Ano ba yan?
Alam ni Alvin na ang depektibong piraso ng metal ay maaaring magsilbing panlaban sa kaluluwa bilang celestial weapon at ito ay pambihira, ngunit wala siyang ideya kung ano ito. Ano nga ba ang tunay na gamit nito? Sa anumang kaso, natuklasan niya na makakatulong pa nga ito sa kanya na makuha ang celestial fire. Higit sa lahat, nailigtas din nito ang kanyang buhay. Ang atensyon ni Alvin ay nakatuon lamang sa depektibong piraso ng metal sa sandaling ito. Ano ka? Noong ibinigay sa akin ni Joshua ang Jade Token, sinabi lang niya na ito ay pambihira, at hindi rin niya alam ang pinagmulan nito. Kakatwa, dinala ako nito sa kakaibang bato malapit sa aking bayan sa makamundong kaharian bago ito sumanib sa kakaibang bato at naging depektibong piraso ng metal na ito. Saan nagmula ang Jade Token? Ano ang kakaibang batong iyon? Bakit ito malapit sa Fresh Breeze Town? Mayroon bang ganitong pagkakataon sa buhay? Talagang kakaiba ito. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalilito. Parang nahulog siya sa bangin ng kalituhan. 2,662. Basta. Kung tutuusin, mukhang para sa akin lang ang may depektong piraso ng metal at walang anumang pinsala. Kung hindi dahil dito, malamang ay namatay na ako. Umiling si Alvin, at inalis ang lahat ng nakalilitong iniisip. Walang saysay na pag-isipan ang mga tanong, sakit lang ng ulo ang idinudulot nito sa kanya. Sa ngayon, tila ba ang may depektong piraso ng metal ay may pakinabang para sa kanya. Iniisip ko kung magagamit ko ba ang celestial fire dahil nasa loob ito ng depektibong piraso ng metal. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa kulay abong apoy sa depektibong piraso ng metal. Huminga siya ng malalim at sinubukang buhayin ang celestial fire gamit ang paraang naitala sa memory celestial talisman. Bakit bahagi lang ng apoy ang lumalabas? Sinubukan ni Alvin na hilahin ang apoy, ngunit maliit na bahagi lang nito ang nagawa niyang hilahin palabas. Nalito na naman siya. Matapos ang kalahating oras na pagsubok, wala pa ring pagbabago. Tila maliit na bahagi lang ng apoy ang kaya niyang gamitin sa ngayon. Sa wakas ay nagpasya na siyang tumigil sa pagsubok. Magagawa ko bang magpino ng mga tableta o gumawa ng mga armas gamit ang napakaliit na apoy? Bukod pa rito, hindi ko maintindihan ang mga katangian ng celestial fire kaya hindi ko masabi kung mas angkop ito para sa pagpino ng mga tableta o paggawa ng mga armas. Habang iniisip ang mga bagay na ito, binalika ni Alvin ang kanyang mga hakbang at nilisan ang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa paanan ng bundok. Panahon na para bumalik ako sa kabisera. Nagpasya si Alvin na bumalik sa County City of Nine Specters County upang hanapin ang mga sangkap para sa pagpino ng Spirit Nourishing Pill gamit ang maliit na apoy na nagawa niyang ilabas. Ang mga Spirit Nourishing Pills ay medyo karaniwan sa mga sinaunang Celestial Pills. Malawakang kilala ang formula, at ang mga sangkap na kailangan upang mapino ang mga ito ay medyo karaniwang mga halamang gamot. Natural, ang mga halamang ito ay karaniwan sa Devata Realms, ngunit malamang na wala ang mga ito sa mga makamundong mundo. Nang dumating si Alvin sa County City of Nine Specters County, pinagmasdan niya ang kanyang paligid at bumulong sa sarili, mukhang kailangan ko pang manatili rito ng 1 taon pa. Ang martial competition para sa 16 na county ay magaganap pagkatapos ng 1 taon. Si Alvin ay lalahok kasama ang mga Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang sa ari-arian ng gobernador ng county. Gayunpaman, wala siyang planong bumalik sa lugar na ito pagkatapos pumunta sa mansyon ni Haring Ching. Tutal, sa usapin ng kapaligiran at mga mapagkukunan ng paglilinang, ang mansyon ni Haring Ching ay tiyak na nakahihigit sa Nine Specters County. Mapapabuti niya ng mabilis ang kanyang cultivation base sa mansyon ni Haring Ching. Bukod dito, magkakaroon din ng maraming pagkakataon para makakuha siya ng mas mataas na gradong mga pamamaraan ng paglilinang. Gayunpaman, dapat ko munang bilhin ang mga halamang gamot. Naalala niya ang ilan sa mga tindahan na dinala sa kanya ni Chin Yu noong nakaraang paglalakbay nila sa lungsod. Pagpasok pa lang ni Alvin sa tindahan, magalang na binati siya ng tindero, "Maligayang pagdating, ano ang maitutulong ko sa iyo?" Sumulyap si Alvin sa tindero at sinabing, "Dalhin mo sa akin ang mga halamang gamot na kailangan para mapino ang mga Spirit Nourishing Pills. Ilang set ang gusto mo?"
Nagningning ang mga mata ng tindero. Karamihan sa mga tao ay pumupunta sa tindahan upang maghanap ng mga halamang gamot upang mapataas ang bisa ng celestial pills. Bihira para sa isang tao na maghanap ng mga halamang gamot upang mapino ang celestial pills. Tutal, bihira ang mga celestial alchemist dito. Sa buong 9 Specters County, tanging ang ari-arian ng gobernador ng county at isa sa mga pangunahing sekta ang may mga celestial alchemist. Ang ari-arian ng gobernador ng county ay may 2 primitive celestial alchemist habang ang isa sa mga pangunahing sekta ay may isang primitive celestial alchemist. Dahil ang mga celestial alchemist mula sa ari-arian ng gobernador ng county ay magpapadala ng mga sugos sa tindahan upang umorder ng mga halamang gamot na ihahatid sa ari-arian, sigurado ang tindero na si Alvin ang celestial alchemist mula sa isa sa mga pangunahing sekta sa 9 Specters County. Nang marinig ang tanong ng tindero, kumunot ang noo niya, malalim ang iniisip. Sa wakas, sumagot siya, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Ito ang unang pagkakataon na pinino niya ang mga tabletop sa isang Devata realm. Hindi nga siya sigurado kung kaya niyang pinino ang mga tabletops gamit ang kanyang kulay abong celestial fire. Mas mabuti kung mayroon siyang mas maraming sangkap na matitira. Dahil sa perang mayroon siya, hindi problema para sa kanya na bilhin ang lahat ng sangkap na kailangan para pinino ang spirit nourishing pills sa tindahang ito. Napasinghap ang tindero nang marinig ang mga salita ni Alvin. Gulat na tanong niya, Panginoon ko. Seryoso ka ba? Kahit hindi ang tindahan ang pinakamalaki sa lungsod ng county, isa pa rin itong kilalang tindahan. Walang ordinaryong tao ang makakabili ng lahat ng sangkap na kailangan para mapino ang spirit nourishing pills na mayroon sila sa stock. Siyempre naman. Pakikuha mo naman ako ng mga sangkap, naiinip na sagot ni Alvin nang tanungin siya ng tindero ng may pag-aalinlangan. Nang kukunin na sana ng tindero ang mga sangkap, isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw sa hangin. Maya-maya, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at nakasuot ng mag-agarang damit ang pumasok sa tindahan. Isang matandang lalaki na may madilim na ekspresyon sa mukha ang nakatayo sa likuran ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Young Master Lantern. Lumiwanag ang mga mata ng tindero nang makita niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, alam niyang ang lalaking ito, si Joel Lantern, ay mula sa angkan ng Lantern, ang tanging malaking puwersa sa 9 Specters County na may celestial alchemist sa kanilang hanay. Bukod dito, siya rin ang nag-iisang anak ng kasalukuyang pinuno ng angkan. Hindi man lang sumulyap si Joel kay Alvin habang sinasabi niya sa tindero, gusto ko ng 10 set ng mga halamang gamot na kailangan para mapino ang mga spirit nourishing pills. Young Master Lantern. Ngumiti ang tindero habang sumusulyap kay Alvin. Hiniling ng customer na ito na bilhin ang lahat ng mga halamang gamot na mayroon tayo. Dapat ba ay galing din siya sa Lantern Clan? Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya na galing sa Lantern Clan si Alvin. Tutal, bukod sa ari-arian ng gobernador ng lungsod, ang Lantern Clan lang ang may celestial alchemist sa 9 Specters County. Paano mo nagawang magpanggap na taga-Lantern Clan? Tinitigan ni Joel si Alvin. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Alvin na parang isang makamandag na ahas na malapit ng manakit. Ang kanang Lantern. Naguluhan si Alvin, ngunit walang pakialam siyang sumagot, pasensya na, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa angkan ng Lantern. Hindi niya pinansin ang galit na ekspresyon sa mukha ni Joel at naiinip na sinabi sa tindero, kukuha ka ba ng mga sangkap para sa akin? Kung hindi, may iba pang mga tindahan na maaari kong puntahan. Hindi lang ang tindahan ninyo ang nagbebenta ng mga sangkap para sa pagpino ng mga pildores na nagpapakain ng espiritu. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ng tindero na si Alvin ay hindi mula sa Lantern Clan. Kung hindi pa rin niya ito napagtanto, malamang ay nabuhay siya ng ganito katagal ng walang kabuluhan. Pasensya na, patawad. Aayusin ko na agad. Mabilis niyang sabi upang pakalmayan si Alvin bago humarap kay Joel at humingi ng paumanhin. Pasensya na, Young Master Lantern. Nagkamali ako. Hindi sinabi ng customer na ito na siya ay mula sa Lantern Clan.
Inakala ko lang na siya ay mula sa Lantern Clan nang sabihin niyang gusto niyang bumili ng mga halamang gamot para sa pagpapadalisay ng mga pildores na nakakapagpalusog ng espiritu. Lahat ng mga halamang gamot na mayroon tayo ay nainom na. Natatakot akong hanapin mo ang mga ito sa ibang tindahan. Pagkatapos niyang magsalita, nagmadali siyang pumunta sa likod ng tindahan upang ihanda ang mga halamang gamot na hiniling ni Alvin. Bagamat kapansin-pansin ang katayuan ni Joel, ang angkan na nagmamay-ari ng tindahang ito ay kapantay ng Lantern Clan. Dahil dito, hindi nagparaya ang tindero kay Joel. Ang pinakamalaga ay ang kumita ng pera. Ang gusto lang ni Joel ay bumili ng 10 set ng mga halamang gamot na kailangan para mapino ang mga spirit nourishing pills samantalang hiniling naman ni Alvin ang lahat ng mayroon sila. Ang kanilang tindahan ay may 300 set ng mga halamang gamot na kailangan ni Alvin. Bukod dito, nauna nang dumating si Alvin. Natural lamang na ibenta ng tindero ang mga halamang gamot kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ng tindero, agad na dumilim ang ekspresyon ni Joel. Bagamat para na lamang langgam ang tindero para sa kanya, isa pa rin siyang empleyado ng mga taong may-ari ng tindahang ito. Hindi niya kayang masaktan ang mga taong iyon. Hanggat hindi lumalabag sa batas ang tindero, hindi siya maglalakas loob na gumanti. Gaya ng kasabihan, bago talunin ang aso, kailangan munang makita kung sino ang amo nito. Dahil dito, itinuon ni Joel ang lahat ng kanyang galit kay Alvin. Brad, sinabi mo bang hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Lantern Clan? Sinusubukan mo bang hamanin ang dignidad ng Lantern Clan? 2,663. Simula nang pumasok si Joel sa tindahan, sinulyapan lang siya ni Alvin bago ito binaliwala. Hindi niya inabala si Joel, hindi siya natatakot kahit napagbantaan siya ni Joel gamit ang angkan ng mga lantern. Bagamat wala siyang interaksyon sa angkan ng mga lantern sa Nine Spectres County, narinig na niya ang tungkol sa angkan noon. Alam niyang ang angkan ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa Nine Spectres County. Ang angkan ng mga Wagner, kung saan nagmula si Brendan, ang elder ng Inner Estate sa estate ng gobernador ng county, ay halos kasing sikat ng angkan ng mga lantern. Dahil kay Brendan, mas malakas ang kabuoang lakas ng angkan ng mga Wagner. Hindi siya natatakot sa angkan ng mga Wagner, lalo na sa angkan ng mga lantern. Para sa kanya, si Joel na nag-aakalang kaya niyang kumilos ayon sa gusto niya dahil lang sa siya ay mula sa angkan ng mga lantern ay parang isang biro. Kay, kinakaila mo ba akong baliwalain? Galit na galit si Joel nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Nagsimulang lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan. Nang akmang kikilos na si Joel, biglang humakbang ang matandang lalaking nakatayo sa likuran niya na walang ekspresyon at pinigilan si Joel. Tinanong niya si Alvin sa malalim na boses, "Sino ka?" Sa sandaling ito, hindi na walang ekspresyon ang matanda. Tiningnan niya si Alvin ng seryoso na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kilala si Alvin, dahil bumibili si Alvin ng mga halamang gamot para sa pagpino ng mga spirit nourishing pills, nangangahulugan ito na si Alvin ay isang primitive celestial alchemist o mayroon siyang suporta ng isang celestial alchemist. Natural, naisip niya na mas malamang na si Alvin ay may suporta ng isang celestial alchemist. Ito ay dahil nararamdaman niya ang aura ni Alvin at masasabing si Alvin ay wala pang 100 taong gulang. Hindi pa niya narinig na may isang taong naging celestial alchemist nang wala pang 100 taong gulang, lalo na ang isang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang. Hindi siya magugulat kung ang isang taong mas bata sa 100 taong gulang ay nakakuha ng celestial fire. Gayunpaman, ang pagiging isang celestial alchemist at pagpino ng mga tableta ay higit pa sa pagkakaroon lamang ng celestial fire. Bagamat hindi ito maituturing na napakahirap, kailangan ng maraming karanasan at pagsasanay. Alam din niya na kahit hindi pa niya naririnig o nakikita ang isang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang, hindi ibig sabihin ito ay wala na sila. Sigurado lang siya na walang ganoong tao sa mga lugar na nasa ilalim ng pamamahala ng mansyon ni Haring Ching. Tinitigan ni Alvin ang matanda at sinabi ng diretso, "Isang taong hindi mo kayang saktan ang damdamin."
Naramdaman niya ang balak pumatay ni Joel kanina, hindi niya inaasahan na pipigilan ng matanda si Joel bago pa man makakilos si Joel. Dahil dito, tumugon siya sa matanda. Tumalikod siya pagkatapos niyang magsalita. Sa sandaling ito, lumabas ang tindero mula sa likuran na may hawak na spatial ring. Tiningnan niya si Alvin at sinabing, lahat ng hiniling mong mga halamang gamot ay nasa loob. Mayroong kabuoang 373 set ng mga halamang gamot. Sa pangkalahatan, ang aming tindahan ay nagbebenta ng isang set para sa isang kilalang Celestial Stone. Dahil napakarami mong binibili na set, binibigyan ka namin ng diskwento. Magkakahalaga ka ng 370 kilalang Celestial Stone sa kabuuan. Siya ay lubos na magalang. Dahil natuklasan niya na si Alvin ay hindi mula sa angkan ng Lanten, at sigurado siyang si Alvin ay hindi isa sa mga primitibong Celestial Alchemist mula sa ari-arian ng gobernador ng county, inakala niyang si Alvin ay isang Celestial Alchemist mula sa ibang mga lugar. Upang makarating sa Nine Specters County, naisip niya na si Alvin ay may dapat asikasuhin dito. Gayunpaman, alam niyang si Alvin ay hindi isang taong maaaring masaktan niya o nang angkan sa likuran niya. Nang marinig ito, si Joel, na nakaramdam ng hiya kay Alvin, ay nakangising nagsalita, 370 kilalang Celestial Stones. Kakayanin mo ba yan? Tutal, hindi maliit na bilang ang 370 kilalang Celestial Stones. Kahit sa angkan ng mga Lanten, bukod sa mga matataas na opisyal, hindi marami sa kanila ang kayang gumastos ng ganito kalaki. Iniabot ni Alvin ang isang hindi naangkin na spatial ring sa tindero at walang pakialam na sinabi, mayroong 400 kilalang Celestial Stones doon. Maaari mong kunin ang sukli. Tuwang-tuwa ako sa iyong serbisyo. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Joel at sa matandang lalaki sa likuran niya. Salamat, salamat. Nagliwanag ang mga mata ng tindero nang marinig ang mga salita ni Alvin. Bahagyang natuwa ang kanyang mukha. Tutal, ito ang unang beses niyang nakakilala ng ganito kabukas palad na customer. Binigyan siya ng 30 kilalang Celestial Stones para lamang sa benta na ito. Matapos niyang mapatunayan na tama ang bilang ng mga Celestial Stones sa spatial ring, tumango siya at inangkin ang pagmamay-ari ng singsing bago niya ibinigay ang spatial ring na naglalaman ng mga halamang gamot kay Alvin. Matapos itago ni Alvin ang spatial ring, tinanong niya ang tindero, alam mo ba kung saan ako makakabili ng kaldero para sa pagpino ng mga tableta? Nagulat ang lahat, kasama na si Joel at ang matandang lalaki. 2. Plano mo bang pinuhin ang mga tableta ng mag-isa? Hindi makapaniwalang tumingin ang tindero kay Alvin bago mabilis na nagsalita, o baka naman walang kaldero ang Celestial Alchemist na pinaglilingkuran mo sa ngayon. Pinipino ko ito mismo, sabi ni Alvin, kaya, alam mo ba kung saan ako makakakuha ng kaldero? Sabihin mo sa akin kung alam mo. Kung hindi, hahanapin ko ang mga iyon ng mag-isa. Oo, oo. Natural lang nasabik ang tindero na ibahagi ang lahat ng alam niya sa mapagbigay na customer na nagbigay sa kanya ng 30 kilalang Celestial Stones bilang tip. Inilista niya ang mga kalapit na tindahan na may mga kaldero. Salamat. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at umalis na sa tindahan pagkatapos noon. Pagkatapos umalis ni Alvin, tinitigan ni Joel ang tindero bago umalis kasama ang matandang lalaki. Kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, Tio Lee. May dapat ba tayong gawin? Maaaring maraming kilalang Celestial Stones ang lalaking ito, ngunit tila medyo bata pa siya. Nangangahulugan ito na malamang na mababa rin ang kanyang cultivation base. Sabi ng matanda, dapat ay wala pang 100 taong gulang siya. Wala pang 100 taong gulang. Bagamat alam ni Joel na bata pa si Alvin, hindi niya inaasahan na wala pang 100 taong gulang si Alvin. Nang matuklasan ito, nagsimulang magbago ang isip niya. Bata, maaaring hindi pa siya lumalagpas sa 100 taong gulang, ngunit batay sa kung paano niya madaling nagamit ang 400 kilalang Celestial Stones, tiyak na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Bukod pa rito, hindi rin simple ang kanyang aura. Medyo nag-aalangan ang matandang lalaki. Hindi ba't mapanganib kung aaksyon tayo? Bagamat hindi ito ang kanyang unang rodeo, medyo hindi siya mapakali sa pagkakataong ito.
Ang binata na nakasuot ng lila ay tila mahirap lutisin. Huwag kang mag-alala. Tiningnan ni Joel ang matanda ng may kahulugan. Huwag mong kalimutan, hindi pa tayo nabigo noon. Samantala, naglakad si Alvin sa pangunahing kalye at tinungo ang tindahan na nagtitinda ng mga kaldero. Bigla siyang parang may naramdaman habang nanlilisik ang mga mata niya na nanlalamig. Sinusundan nila ako. Ano ang kailangan nila? Si Alvin, na sa simula ay nagmamadaling bumili ng kaldero, ay biglang nag-iba ng direksyon at naglakad papunta sa isang maliit na eskinita. Swoosh! Pagpasok pa lang ni Alvin sa maliit na eskinita, sumulpot sa harap niya si Joel at ang matandang lalaki, hinaranggan ang kanyang daan. Ano ang kailangan mo? Walang pakialam na tanong ni Alvin, halatang hindi siya nababagabag sa biglaan nilang pagsulpot. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Joel nang makita niyang kaya pa ring panatilihing kalmado si Alvin. Tinitigan niya si Alvin at sinabing, "Brat, sisihin mo ang malas mo sa pagkakasalubong mo sa akin ngayon. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero hindi ka aalis sa lugar na ito ngayon." Bakit? Plano mo ba akong panatilihin dito? Parang walang pakialam pa rin si Alvin. Hindi lang yan, papatayin ka rin namin. Kung may susunod na buhay, tandaan mong huwag mong ipagmalaki ng hayagan ang iyong kayamanan. Pang-uuyam ni Joel. Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya sa matanda at sinabing, "Tio Lee, gawin mo na." Bang! Isang malakas na kalabog ang umalangaw sa hangin habang ang matandang lalaki ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat at humampas gamit ang kanyang palad. Malamig ang mga mata ni Alvin habang malakas siyang nanunuya. Swoosh! Swoosh! Libo-libong sinag ng espada ang lumabas mula sa katawan ni Alvin, na siyang dahilan kung bakit siya nagmumukhang kasing liwanag ng araw. 2,664. Boom! Boom! Ang mga bakas ng palad mula sa hampas ng matanda ay tila pumuno sa kawalan at bumagsak kay Alvin habang libo-libong sinag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake. Bang! Bang! Yumanig ang lupa kasabay ng mga alon at alon ng shockwave na humampas palabas. Shoo! Hindi nagtagal at natabunan ng tunog ng mga sigaw ng espada ang tunog ng mga pagsabog. Paano ito nangyari? Sa di kalayuan, ang matandang lalaki na tinawag ni Joel na Tio Lee ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mga sinag ng espada na lumalabas mula sa binata na nakasuot ng lila ay madaling nakaiwas sa kanyang pag-atake. Tila lumino ang kanyang mga mata sa sandaling ito, may bahid ng takot at panghihinayang na makikita sa kanyang mga mata. Kung hindi pa rin niya namalaya na nasaktan niya ang isang taong hindi niya kayang saktan, namuhay sana siya ng walang kabuluhan. Naghahanap ng kamatayan. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Ang mga salitang ito ay parang isang kampana na sumisimbolo ng kamatayan sa pandinig ng matanda. Nagsimula siyang magpanik at ibinuka ang kanyang bibig sa pagtatangkang magsalita. Gayunpaman, bago pa man makalabas ng salita ang matanda, ang libu-libong sinag ng espada ay nagsanib puwersa at naging isang sword formation na bumagsak sa matanda na parang kumpol ng mga bulalakaw. Nagkalat ang dugo sa lahat ng dako, at naging pula ang maliit na eskinita. Pagkatapos, nawala ang sword formation sa ere ng walang bakas. Si Joel nakakabalik lang ng kanyang katinoan ay agad na namutla. Nanginginig siya ng malakas habang nakatingin sa eskinita na may bahid ng dugo. Ang amoy ng dugo sa hangin ay naging dahilan ng panghihina ng kanyang mga binti at nagparamdam ng kilabot sa kanyang gulugod. Nakaramdam siya ng malamig na bagay na tumutulo sa kanyang mga binti. Humabog. Bumagsak si Joel sa lupa, nakaupo sa isang putik ng ihi. Ang amoy ng ihi ay humalo sa amoy ng dugo. Hindi ba't plinano mo akong patayin pagkatapos mo akong pagnakawan? Tiningnan ni Alvin si Joel na umihi sa kanyang pantalon dahil sa pandidiri habang malamig na sinabi, "Dahil patay na ang iyong alipors, dapat mong gawin ang ginawa." Ikaw. Ikaw. Tumingin si Joel kay Alvin at nauutal na sinabi, hindi mo ako mapapatay. Kung gagawin mo, hindi ka pababayaan ng angkan ng. Ang ama ko ang pinuno ng angkan ng Lantian. Mabilis niyang isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan sa pag-asang mailigtas ang kanyang buhay.
Tutal, ang kanyang ama ang pinuno ng angkan ng isa sa 5 pangunahing angkan sa Na-Inspector City. Angkan ng Lanten. Tumawa si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Joel. Mukhang malaki ang tiwala mo sa angkan mo. Dahil ganoon nga ang sitwasyon, bibigyan kita ng pagkakataon at hahayaan kang umuwi. Natigilan si Joel sa mga sinabi ni Alvin. Lumiwanag ang kanyang mga mata sandali bago siya nagtanong ng may takot, ikaw. Papayagan mo ba akong bumalik sa angkan ng mga Lanten? Hindi lang kita papayagang bumalik sa angkan ng Lanten, kundi susundan din kita pabalik. Sabi ni Alvin. Nagbago ang ekspresyon ni Joel nang magtanong siya sa nanginginig na boses, ikaw. Sino ka? Bagamat hindi siya masyadong matalino, hindi naman siya ganoon katanga. Dahil pinayagan siyang bumalik ng binata na nakasuot ng lila at plano pang sundan siya pabalik, malinaw na ang binata na nakasuot ng lila ay may kumpiyansa at walang takot sa angkan ng Lanten. Sa sandaling ito, naisip niya na maaaring mali ang kanyang napiling target. Kung ayaw mong bumalik sa angkan ng mga Lanten, wala akong problema kung sumama ka sa matandang lalaking iyon sa impyerno. Malamig ang tono ni Alvin. Ang mga salitang ito ay nagpagulat kay Joel at kumilos. Nanginig ang kanyang katawan habang nagmamadaling nilisan ang maliit na eskinita, patungo sa mansyon ng angkan ng mga Lanten. Lumingon siya ng ilang beses habang mabilis na patungo sa mansyon. Hindi ba't si Joel iyan, ang batang Panginoon ng angkan ng Lanten? Anong nangyari? Bakit parang takot na takot siya? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, sigurado akong naamoy ko ang baho ng ihi nang tumakbo siya palayo sa akin. Ang baho ng ihi. Nagbibiro ka ba? May mga katulad na usapan din na maririnig sa daan. Masyadong abala ang mga tao sa kanilang pag-uusap kaya hindi nila napansin ang isang lilang figure na nakasunod kay Joel sa kalangitan. Binibining Panginoon. Ikaw. Anong nangyari sa iyo? Nabigla ang mga gwardya na nakapwesto sa mga tarangkahan ng mansyon ng angkan ng mga Lanten nang makita nila ang kalagayan ni Joel at naamoy ang amoy ng ihi. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang binata sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, hindi nagatubili si Joel na tumugon sa mga gwardya. Mabilis siyang sumugod papasok upang hanapin ang kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Lanten clan. Samantala, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, hihintayin kita sa labas ng main hall. Lalong ikinatakot ni Joel ito. Siya. Sino siya? Bagamat lagi siyang sigurado sa lakas ng angkan ng Lanten, lalo siyang nababalisa habang kaharap niya si Alvin na tila walang takot sa angkan ng Lanten. Si Alvin na nakalutang sa ere sa itaas ng pangunahing bulwagan sa mansyon ng angkan ng mga Lanten ay bumuulong sa sarili, dahil ang angkan ng mga Lanten ay isa sa 5 pangunahing angkan sa Na-Inspectors County, dapat ay mayaman ang angkan ng mga Lanten, tama ba? Malinaw na balak niyang humingi ng pera sa mga taong ito. Hindi naman siya nalungkot. Tutal, gaya ng kasabihan, hindi malayo ang pagkahulog ng mansana sa puno. Kung hindi sana niya sinundan si Joel dito. Mga 15 minuto ang lumipas. Swoosh! 2 bagzo ng hangin ang umihip sa pangunahing bulwagan, at 2 figure ang lumitaw malapit kay Alvin sa isang kisap mata lamang. Ama! Siya yan! Namulat si Alvin, na nagpapahinga, nang marinig ang boses ni Joel. Nakita niya si Joel at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kamukha ni Joel. Gayunpaman, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, hindi tulad ni Joel. Ginoo, sana ay maging mas matapang kayo at mapatawad ang anak ko sa kanyang paglabag. Hanggat handa kayong iligtas ang buhay ng anak ko, ako, si Douglas, ay handang mag-alok sa inyo ng 1,000 primitive celestial stones bilang kabayaran. Ito ba ay isang katanggap-tanggap na alok? Ang nasa katanghaliang gulang ay lubos na magalang nang magsalita siya. Douglas Lanten. Ikaw ang pinuno ng angkan ni Lanten. Mahinahong tanong ni Alvin. Oo. Tumanggaw si Douglas. Tumingin sandali si Alvin kay Douglas bago sinabing, mas matalino ka kaysa sa anak mo. Pinilit ni Douglas na tumawa bago sinabing, salamat sa papuri, Ginoo.
Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon kay Joel bago niya sinabi, kung ang balak lang ng anak mo ay nakawin ang pera at mga halamang gamot ko, sapat na sana ang 1,000 kilalang celestial stones. Sa kasamaang palad, gusto niya rin akong patayin. Noon pa man ay nakasanayan ko ng huwag hayaang mabuhay ang mga taong gustong pumatay sa akin. Sandali siyang tumigil bago dahan-daang nagsalita, Lantern. Ang buhay ba ng anak mo ay katumbas lamang ng 1,000 kilalang celestial stones? Ilang celestial stones po ang gusto ninyo, Ginoo? Tanong ni Douglas habang bahagyang nanginginig ang mukha. Halatang pinipigilan niya ang galit. Base sa kalagayan ng kanyang anak, ang binata na nakasuot ng lila ay may kakaibang pinagmulan. Gayunpaman, naisip niya na maaaring naglalako rin ang binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, bilang pinuno ng angkan ng Lantern Clan, natural lamang na mas malayo ang pananaw ni Douglas. Hindi niya kayang sumugal kaya mas gusto niyang isipin na ang binata na nakasuot ng lila ay may pambihirang pinagmulan. Sumulyap si Alvin kay Joel habang sinasabing walang anumang pagbabago sa kanyang tono, 100,000 kilalang celestial stones. Kung bibigyan mo ako ng 100,000 kilalang celestial stones, isasaalang-alang ko ang kaligtasan ng kanyang buhay. 100,000 kilalang celestial stones. Naisip ni Alvin ang numerong ito matapos isaalang-alang ang bilang ng mga kilalang celestial stones na natagpuan niya sa spatial ring ni Thomas, ang unang revered elder sa ari-arian ng gobernador ng county sa 9 Spectres County. Nakahanap siya ng 50,000 kilalang celestial stones sa spatial ring ni Thomas. 100,000 kilalang celestial stones. Natigilan sina Joel at Douglas nang marinig ang hiling ni Alvin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Douglas at sumigaw ng, Ginoo. Ang angkan ng Lantern ay isa sa 5 pangunahing angkan sa 9 Spectres County City, at si Douglas ang pinuno ng angkan nito. Natural lamang na mayroon din siyang pagmamalaki. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit nang marinig ang labis na hiling ni Alvin. Tinitigan niya si Alvin habang sinasabing, masyado kang humihingi. 2,000 kilalang celestial stones. Ito ang pinakamahusay na maiaalok ko sa iyo. Kung ayaw mo, ako. Tumigil siya, nilunok ang mga nagbabantang salita na nakasabit sa dulo ng kanyang dila. 2,665. Hindi makagawa si Douglas ng 100,000 kilalang celestial stones. Imposible pa ring makabuo ng ganito karaming celestial stones kahit na magambag ang lahat ng miyembro ng angkan. Maliban na lang kung ibenta niya ang ilan sa kanilang mas kumikitang mga negosyo. Gayunpaman, paano niya magagawa ang ganito? Nagtanong si Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, kung tatanggi ako, ano ang gagawin mo, Lantern, leader ng angkan? Nang marinig ito, nakaramdam si Douglas ng isang masamang kutob sa kanyang puso. Naisip niya, mukhang hindi ko talaga kayang masaktan ang binata na ito. Dahil sa hindi pagkapanatag, nagpasya siyang makipagkompromiso. Ginoo, paano naman ang 3,000 kilalang bato ng mga langit? 3,000 kilalang bato ng mga langit na lang ang meron ako. Hindi ko na kayo mabibigyan pa. Tiningnan ni Alvin si Joel nang may balak na pumatay habang pabaya niyang sinabi, kung ganoon nga, wala na akong ibang magagawa kundi patayin ang anak mo. Ama! Takot na sigaw ni Joel. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa likod ni Douglas na para bang si Douglas na ang huling sandalan niya. Ama, ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Tinitigan ng masama ni Douglas si Alvin at malupit na sinabi, Ginoo, huwag mong ipilit ang swerte mo. Bagamat nadismaya siya sa kanyang anak, natural lang na ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Bukod dito, si Joel lang ang kanyang nag-iisang anak. Huwag mong pilitin ang swerte ko. Ngumisi si Alvin. Liu, Lantern, pinuno ng angkan, para sa iyong kapakanan at para sa kapakanan ng angkan, ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo ang iyong anak. May hindi pa ako tapos na gawain sa kanya. Malamig na sumangot si Douglas. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng mga jade token at tinurok ang mga ito ng celestial origin energy. Pagkatapos ay lumipad ang mga jade token sa lahat ng direksyon sa loob ng mansyon. Mga celestial na talisman sa komunikasyon. Madali sanang naharang ni Alvin ang lahat ng mga anting-anting, ngunit sa palagay niya ay hindi na kailangang gawin iyon.
Tinitigan niya si Douglas at sinabing, akala ko matalino ka. Gayunpaman, mukhang isa ka lamang labis na nagpoprotektang hanggal. Maghanda kang mamatay kasama ang iyong anak at ang iyong buong angkan. Kung ako sa'yo, aalis ako agad at titigil sa pagsasalita ng mga kalokohan dito. Kapag dumating na ang mga makapangyarihang tao ng angkan, huli na ang lahat para umalis ka. Mahinahong sagot ni Douglas habang ang Hungarian pumatay ay bumulusok mula sa kanyang katawan. Bagamat siya ang pinuno ng angkan, hindi siya ang pinakamalakas sa angkan. Mayroong 3 Supreme Elders na mas malakas kaysa sa kanya sa angkan. Isa sa kanila ay isang Inner Estate Elder din sa ari-arian ng gobernador ng county. Siya ay nasa 2 ranggo sa mga Inner Estate Elder sa ari-arian. Ang laki ng kumpiyansa ko. Gusto kong makita kung paano ako pipigilan ng mga tauhan mo. Ngumisi si Alvin nang marinig ang mga salita ni Douglas, hindi pinansin ang mga banta. Naghintay sila sa pagdating ng mga makapangyarihang nilalang, at parang mga taon iyon para sa mag-ama. Galit na tanong ni Douglas sa pamamagitan ng voice transmission, anak kang walang hiya. Sino ba ang nasaktan mo? Wala akong ideya, ama. Sagot ni Joel. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, at sinabi niya, dapat ko bang sabihin kay nanay ang tungkol dito? Kahit mahina ang pamilya Pang, ang kanilang ninuno ang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Great Overarching Golden Celestial sa 9 Specters County. Tiyuhin siya ng nanay, at mahal na mahal niya ito at tinatrato siya na parang tunay niyang anak. Hindi niya tatanggihan ang kahilingan nito, hindi ba? Kumikinang ang kanyang mga mata ngayon na nakahanap na siya ng isa pang lifeline. Sige, sabihin mo na sa kanya ang tungkol dito. Sana ay handa siyang turuan ng leksyon ang batang ito. Sagot ni Douglas. Tila hamupa ang kanyang takot nang muling tumingin siya kay Alvin. Itinaas ni Joel ang kanyang kamay at naglabas ng isa pang Communication Celestial Talisman. Katulad ng kanina, hindi pinigilan ni Alvin si Joel sa paghingi ng tulong. Hindi siya natakot. Pagkalipas ng ilang segundo, maraming figure mula sa buong mansyon ang nagsimulang maglakad patungo kay Douglas. Ang mga tauhan ay binubuo ng mga lalaking may iba't ibang edad. May mga matatandang lalaki, mga lalaking nasa katanghaliang gulang, at mga binata. Gayunpaman, lahat sila ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Golden Celestial. Anong nangyayari, pinuno ng angkan? Sino ang maglalakas loob na lumapit at maghanap ng gulo? Karamihan sa kanila ay tumingin kay Alvin nang may puot na nag-uumapo sa kanilang mga mata na para bang pinatay niya ang kanilang pamilya. Same time na sumagot si Douglas, pinatay ng taong ito si Elder Lee, at ngayon ay inaasam niya ang buhay ng anak ko. Pinatay niya si Elder Lee. Sus Mariosep. Hindi ka aalis dito ng buhay, buwizet. Kailangan mong magbayad gamit ang buhay mo. Ang mga matatanda ng Lantern Clan ay napuno ng mapagmatuwid na galit. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang kumilos. Hindi sila mga hanggal. Dahil buhay pa ang binata na nakasuot ng lila, at ipinatawag sila ng pinuno ng angkan, nangangahulugan ito na hindi siya kayang harapin ng pinuno ng angkan. Dahil mas mahina sila kaysa kay Douglas, magiging pagpapakamatay lamang kung gagawa sila ng hakbang ngayon. Sush! Sush! 2 tao ang dumating sa pinangyarihan. Ang isa ay isang matandang lalaki na may ubanan na buhok, at ang isa naman ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Pagbati, mga kataas-taasang nakatatanda. Sabay-sabay na bati ng mga tao mula sa angkan ng Lantern sa 2 bagong dating. Anong nangyayari, Dongping? Tanong ng matanda. Nakasuot siya ng abuhing damit at mukhang napakabata pa para sa kanyang edad. Pangalawang tiyuhin, ganito kasi. Isinalaysay ni Douglas ang nangyari ng may paggalang. Nagsalita siya ng tapat kaya alam ng lahat na si Joel ang may kagagawa ng gulo na ito. Hindi simpleng tao ang binatang nakasuot ng lilang damit na ito. Kung hindi, hindi niya sana kami hinintay na dumating. Bukod pa rito, tila wala siyang pakialam kahit na dumating na ang mga kataas-taasang matatanda. Mukhang hindi siya natatakot. Nakaramdam ng pagkabalisa ang mga matatanda.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, isang kataas-taasang elder sa angkan ng mga Lanten, ay sumulyap kay Alvin ng malamig at sinabing, "Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling. Ang 9 Specters County ay teritoryo namin. Kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, aalis ka. Paano kung hindi ko alam kung ano ang makabubuti para sa akin?" Tugon ni Alvin. "Kung gayon, dito ka lang mamamatay." Dumilim ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nakatingin kay Alvin na parang nakatingin sa isang patay na naglalakad. Hindi lamang siya isang Supreme Elder sa angkan ng Lanten, kundi isa rin siyang primitive celestial alchemist. Kahit si Gio, ang county governor ng 9 Specters County, ay bibigyan siya ng kaunting respeto bilang isang celestial alchemist. Tutal, kung gagawin niya ang lahat, kaya niyang mamatay kasama ang isang great overarching golden celestial. Kaya niyang pasabugan ang kanyang celestial fire. Dahil dito, napaka-arrogant niya. Ganoon ba? Malamig na sagot ni Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata na may hanering pumatay habang ginagawa niya ang kanyang galaw. Whoosh! Swoosh! Libo-libong sinag ng espada ang lumabas mula sa katawan ni Alvin at nagtagpo bilang isang sword formation. Ang sword formation ay humampas patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Alvin ang Devata artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword. Gumamit lamang siya ng isang primitive celestial sword. Kahit noon, ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat. Ang mga mas mahina kaysa sa Great Overarching Golden Celestials ay walang kapantay para sa kanya. Sa isang kisap mata lamang, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, isang Supreme Elder at Celestial Alchemist sa angkan ng Lanten, na isang Indigo Sun Golden Celestial ay nababalutan ng sword formation, na nag-iwan sa kanyang katawan na puno ng mga butas. Lalo na't hindi niya naisabog ang kanyang Celestial Fire, wala na siyang oras para gumanti. 2,666. Hindi inaasahan ng primitive celestial alchemist ng Lanten clan na gagawa ng ganito kabiglang galaw si Alvin. Bukod dito, napakabilis ng bilis ni Alvin. Kung hindi siya mapapatay ng ganito kabilis kahit na wala siyang laban kay Alvin. Pagkapatay ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang, natuklasan niya na ang kulay abong apoy sa katawan nito ay lumabas mula sa depektibong piraso ng metal sa tabi ng kanyang kaluluwa. Ito ay naging isang guhit ng kulay abong liwanag na hindi makikita ng mga mata nang lumabas ito mula sa kanyang katawan patungo sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ano ang kailangan nito? Ginamit ni Alvin, na may pagkausyoso, ang kanyang banal na kamalayan upang sundan ang kulay abong apoy. Natuklasan niya na ang kulay abong apoy ay sumisipsip ng asul na apoy sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Napagtanto niya, ay, celestial fire ba iyan? Ang Supreme Elder na pinatay ko ay isang primitive celestial alchemist. Nakaramdam siya ng matinding takot nang maisip niya ito. Tutal, may panganib na pasabugan ng mga celestial alchemist ang kanilang mga celestial fire. Maya-maya, nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang at napatay ko siya gamit ang isang suntok. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na ang kulay abong apoy ay bumalik sa kanyang katawan at pumasok sa depektibong piraso ng metal matapos nitong lumunin ang celestial fire ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naguluhan siya, anong nangyayari? Kung hindi ako nagkakamali, ang celestial fire ng isang celestial alchemist ay mawawala kapag namatay ang alchemist. Kung hindi ko pa naririnig na ang isang celestial fire ay kayang sumipsip ng isa pang celestial fire. Natural lamang, hindi alam ni Alvin na ang kulay abong apoy sa kanyang katawan ay hindi isang celestial fire, kundi isang Chaos Divine Flame na mas nakahihigit sa celestial fires. Ang kanyang Chaos Divine Flame ay nasa second form lamang, walang kapantay sa Chaos Divine Flame sa ninth form, ang perpektong anyo. Ang second form ng isang Chaos Divine Flame ay maihahambing sa isang pangkaraniwang celestial fire. Habang abala si Alvin sa kanyang mga iniisip tungkol sa kulay abong apoy, ang mga tao mula sa Lanten clan ay natigilan at walang imak nang masaksihan nila ang pagpatay sa kanilang Supreme Elder. Matagal bago sila unti-unting bumalik sa dati nilang katnoan. Patay na si Elder Ching. Hindi lamang isang celestial alchemist si Elder Ching, kundi isa rin siyang Indigo Sun Golden Celestial.
Ngunit, pinatay siya ng binata na nakasuot ng lila sa isang suntok lamang. Kahit pa kung ang binata na nakasuot ng lila ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Siguradong isa siyang Indigo Sun Golden Celestial kahit papaano. Sa aming angkan, 2 lang ang Indigo Sun Golden Celestials na mayroon kami. Labis na nagulat ang mga elder ng Lantern Clan sa pagkamatay ng kanilang Supreme Elder. Tiningnan nila si Alvin nang may takot at gulat. Pipinatay niya si Elder Ching. Hindi makapaniwala si Joel. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya lubos maisip na kayang patayin ng binata na nakasuot ng lila ang isa sa kanilang mga Supreme Elder. Hindi lamang isang Celestial Alchemist si Elder Ching, kundi isa rin siyang Indigo Sun Golden Celestial na mas malakas kaysa sa kanyang ama. Siguro isa siyang Indigo Sun Golden Celestial kahit papaano dahil madali niyang napatay si Elder Ching. Pero, paano ito nangyari? Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Naalala ni Joel ang mga sinabi ni Lantern Lee sa kanya kanina. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang taong wala pang 100 taong gulang na isang Indigo Sun Golden Celestial ay pupunta sa Nine Specters County. Nanginginig sa galit ang katawan ni Douglas habang sinasabi niya, nako. Paano mo nagawang patayin si Elder Ching? 3 lamang ang primitive Celestial Alchemist sa Nine Specters County. Isa sa kanila si Elder Ching. Hindi siya mapapalitan. Walang duda na ang pagkamatay ni Elder Ching ay isang malaking kawalan sa Lantern Clan. Ang matandang lalaking nakaabong damit, isa pang kataas-taasang elder sa angkan ng Lantern, ay tumingin kay Alvin nang may takot. Hindi na niya nang ahas na maliitin si Alvin. Sino ka? Bago pa makasagot si Alvin, isang malakas at arrogant na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin, tila kayang yanijin ang mansyon ng angkan ng Lantern. Sino ang maglalakas loob na kumilos ng ganito kawalang hiya dito? Ang boses na ito. Hindi ba't si Elder John Ray? Hindi ba't karaniwan siyang nakatira sa ari-arian ng gobernador ng county? Bakit bigla siyang bumalik? Tayo ba ang tinutukoy ni Elder John Ray o ang binata? Sa anumang kaso, tiyak na may dahilan ang biglaan niyang pagbabalik. Si John Ray ay isa sa 3 kataas-taasang nakatatanda sa Lantern Clan. Sa kanilang 3, siya rin ang pinakamalakas. Sa ari-arian ng gobernador ng county, siya ay nasa 3 pwesto sa lahat ng nakatatanda sa loob ng ari-arian. Si Elder John Ray pala. Bumalik na siya. Nang makumpirmang si John Ray iyon, lumiwanag ang mga mata ng maraming tao mula sa Lantern Clan. Pangalawang tiyuhin. Bati ni Joel kay John Ray. May bahid ng pag-asa ang kanyang boses. Whoosh! Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang nagbabadya ng paglitaw ng isang matangkad na figure. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit na may matipunong pangangatawan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Siya ay may malalaki at matangos na mga mata, makapal na kilay, at parisukat na mukha. Mukha siyang magaspang sa paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa karunungan. Pagbati, Elder John Ray, sabay-sabay na bati ng mga miyembro ng angkan mula sa angkan ng Lantern kay John Ray habang magalang silang yumuko. Pangalawang tiyo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Joel. Pangalawang kapatid, nakauwi ka na sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Douglas. Dama po ang mga mata ni John Ray sa bangkay ni Elder Ching na puno ng mga butas sa bubong ng malaking bulwagan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat bago dumilim ang kanyang ekspresyon. Ching! Hindi lamang isang celestial alchemist sa angkan ng Lantern si Elder Ching, kundi kalaro rin ni John Ray noong bata pa siya. Malapit ang kanilang relasyon. Bukod dito, malaki ang naitulong ni Elder Ching sa kanyang mga nagawa ngayon. Ang walang katapusang bote ng Celestial Pills na ibinigay sa kanya ni Elder Ching ay nakatulong ng malaki sa kanya upang mapabuti ang kanyang lakas. Sa katunayan, mas mataas ang posisyon ni Elder Ching sa kanyang puso kumpara sa kanyang panganay na kapatid na si Douglas. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni John Ray. Lumingalinga siya sa paligid bago tuluyang natuntun si Alvin, ang tanging estranghero na naroon sa lugar. Ikaw ba yan? Matinding tinitigan ni John Ray si Alvin. Sabik na siyang durugan ito. Hindi pinansin ni Alvin si John Ray. Ang kanyang atensyon ay nasa 2 figure na nagmumula sa silangan.
Ang isa sa mga figure ay pagmamayari ng isang babaeng mukhang balisa habang ang isa naman ay pagmamayari ng isang matipunong matandang lalaki na hindi gaanong katangkad. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng berdeng damit. Mayroon siyang puting buhok at mukha na puno ng balbas. Kasabay ng kanyang makapal na kilay, mayroon siyang nakakatakot na anyo na halos kapareho ng isang hari ng mga halimaw sa kanyang teritoryo. Joel! Joel! Ayos ka lang ba? Sigaw ng babae pagkarating niya. Inay, ayos lang po ako. Tuwang-tuwa na ikinumpas ni Joel ang kanyang kamay sa babae. Nagmadali ang babae papunta kay Joel at pinagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Matapos niyang masigurong maayos ang kalagayan ng kanyang anak, nakahinga siya ng maluwag. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay napuno ng hangering pumatay, na nagmukha siyang isang babaeng Azure. Tinanong niya, Joel. Sino ang gustong pumatay sa iyo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.